Kamakailan lamang, ang Bybit, isa sa mga nangungunang crypto exchanges, ay inatake o linusob ng Lazarus Group at nawalan po sila ng halos $1.4 billion na halaga ng Ethereum. Ito po ay isa sa pinakamalalaking crypto hacks na naitala sa kasaysayan. Dahil dito, agad na nag-react si Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala bilang si Zhe. Siya po ang founder ng Binance. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, binigyang diin po niya ang kahalagahan ng seguridad or security sa crypto trading at pinuri niya si Ginoong Ben Zhu, ang CEO ng Bybit, dahil sa kanyang pagiging transparent o bukas sa publiko tungkol sa nangyaring pag-atake. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Paano nga ba nangyari ang hack? Ayon sa ulat, ang mga hackers mula sa Lazarus Group, isang notorious na cybercriminal organization, ay ginamit ang kanilang advanced hacking techniques para mapasok ang cold wallet ng Bybit. Ang cold wallet ay isang uri ng crypto storage na hindi konektado sa internet, kaya mahirap po itong mahack. Ngunit paano po nila ito nagawa? Sa ngayon, hindi pa malinaw kung paano nakapasok ang mga hackers. Ngunit ang sigurado, hindi ito basta simpleng phishing o password breach. Malamang na ginamit nila ang malalalim na technical na pamamaraan tulad po ng private key compromise o insider threats. Ano po ang naging reaksyon ng Binance founder? Matapos ang insidenteng ito, agad na nagbigay ng pahayag si Ginoong CJ sa kanyang social media account. Pinuri po niya ang transparency ni Ginoong Ben Zhu, ang CEO ng Bybit, at sinabi niyang tama ang ginawang hakbang ng Bybit para mapanatili ang pagiging kalmado ng kanilang mga users. Sa kanyang pahayag ay sinabi ni Ginoong ZZ na sigurado daw siyang ginawa ni Ginoong Ben Zhu ang pinakamahusay na desisyon base sa impormasyon na meron siya. Mahusay siyang namahala ng sitwasyon at nanatiling bukas sa publiko. Isang bagay na hindi po ginawa ng ibang exchange tulad po ng WazirX at saka FTX. Isa itong direktang pagpuna sa ibang crypto exchanges na hindi naging transparent noong sila naman ang nahack. Bakit po mahalaga ang paghinto ng withdrawals matapos ang hack? Isa po sa mga mungkahi ni Ginoong CJ ay ang pagpapatigil po ng withdrawals bilang isang security na hakbang. Sabi niya, pagkatapos po ng isang hack, mainam na pansamantalang ihinto ang withdrawals upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Marami po ang nagtaka sa mungkahing ito, ngunit ipinaliwanag ni Ginoong CJ na noong taong 2019 nang mahack ang Binance ng $40 million, kanilang itinigil ang withdrawals ng isang linggo para maayos po ang lahat. Nakakagulat, pero imbis na mawalan ng users, mas marami pang nagdeposito kay Binance pagkatapos po nilang ayusin ang kanilang security. Tugon naman ni Ginoong Ben Zhu, kung ang hack ay nakaapekto sa kanilang internal system, lalo na sa withdrawal system o hot wallet, mas pinili po nilang ihinto ang withdrawals. Ngunit dahil cold wallet ang nahack at hindi apektado ang ibang system, nananatiling normal ang kanilang operasyon. Gaano nga ba kalaki ang nawala kay Bybit? Bagamat malaki ang ninakaw, tiniyak ni Ginoong Ben Zhu na matibay pa rin ang Bybit. Ayon sa kanya ay may sapat pa silang pondo at reserves, kabilang po ang 3 billion USDT sa kanilang cold wallet, $1.2 billion na ETH, $6.71 billion na Bitcoin, $2.45 billion na MNT, at $652 million na USDT. Dahil dito, hindi kailangang magpanik ang mga users ng Bybit dahil nananatili pa rin itong financially stable. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin na nag-i-invest sa crypto, isa pong malaking paalala ito na ang security ay hindi dapat binabaliwala.
Kahit pa malalaking exchanges tulad po ni Bybit ay hindi ligtas sa pag-atake ng mga hackers. Meron po tayong ilang mahalagang aral na dapat nating tandaan dito. Una, kung may malaki kang halaga sa crypto, huwag mo itong itago lahat sa exchange. Mas ligtas kung ililipat mo ang karamihan sa isang cold wallet. Pangalawa, palaging i-enable ang two-factor authentication or 2FA at gumamit ng malalakas na passwords. Pangatlo, katulad ng nangyari kay Bybit, hindi ito nangangahulugan na magsasara ang exchange. Laging suriin ang official updates bago po gumawa ng desisyon. At ang pang-apat, siguraduhin na ang exchange na ginagamit mo ay may magandang track record pagdating sa security. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, ang transparency na ipinakita ni Ginoong Benzu ay isang magandang halimbawa para sa ibang exchanges. Napakahalaga na maging bukas ang isang crypto platform sa kanilang users upang hindi magkaroon ng panic at pagkawala ng tiwala. Gayun din, tama ang mungkahi ni Ginoong ZZ na ang security dapat ang laging inuuna. Mas mabuting magpatupad ng preventive measures tulad po ng temporary withdrawal suspension kaysa hayaang lumala ang sitwasyon. Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay isang wake-up call para sa lahat ng crypto investors. Hindi po sapat na umasa lang tayo sa security ng mga exchanges. Dapat din tayong maging responsible sa ating sariling assets. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.